Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon una mong madungog diri. Aksyon TV, pinangga ka na. Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon una mong madungog diri. Aksyon TV, pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na pinanggang higala, amigo'g amiga, saksihan ta kamaayo sa katawan, pagpanggag pagamuma sa Clarin sination ta. Sa Clarin, sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Aabi-abihong mga tao, buhatag maayong serbisyo, di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Tila agad sa susuman, panggaon ka sa taman-taman, luwas nga pulian yan sa Clarin, atong matagamtam. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin, mo lang mabatunan, di unay gugma, way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Duling hayaw ta subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon, magdala ta og fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resorts andam mo alagaan. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin, walang mabatunan, di unay gugma, way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, sa Clarin, walang mabatunan, di unay gugma, way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka.
Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag klarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag klarin. Oy, mayong buntag! Mayong buntag! Good morning! Panto kang medyo nagamay naman po lagi ng mga words sa kong atubangan. Kalimot ang taon sa Diyos. Kanilaging wanaanan. Wanaanan ng mga Diyos ba? Ginbitaw na kuan sa kanaadlaw sistemas kinabuhi. Saka kung gagmay makini mga greeting cellphone oy. Oh, di ay. Mayong buntag natong tanan. Good morning. And congratulations natong tanan. Ayag na kayong kaugmaon na today. Ayag na kayong pagpadayon sa pag-asenso. Nining lungsod sa Clarin. Kaming tanan sa Action TV, inubanan sa Farm Radio 106.7, ang Radio Ascenso. Mutimbaya kaninyo. Good morning! Mayong buntag Clarin. Good morning! Sir John Ray Butalid is sending us orange hearts. Salamat kayo, sir. Good morning! Ma'am Edita Panagiton, maayong buntag. Batod pa niya, maayong buntag, Mayor Joe. Good morning! O kang Sir Tatan Galbanyo, maayong buntag po ni mo nga, sir. Good morning! Maayong buntag sa tanang mga tigpaminaw. 29 ka barangay. Good morning! Mga kapitanes, mga konsyales sa matag barangay. Good morning! Sa atong gitatawag, sa pagkakaroon na, ato para silang pagkatawagon nga Waminal Administration. Action Man Mayor Jojo de Sagawa, ate ng bayan, Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Gagani, again, sama sa kong gingon doy, hayag na kayong paglaom. Hayag, dili lang kay paglaom, but sa pagpadayon, sa pag-asenso sa lungsod sa Clarin. Ano man, way kontra. Way kontra. Pwede ka, og sa binugoy pa, klaro na kas pattern. Temsaha, gagmay kayo, nalimot yung tagtaon sa Diyos, nagamunotas gilid. June Jelly Jane Mary Bitong. Good morning, Mayor Action Man. God bless. Yes, God bless you always also, Mama. Good morning! Oh, sa mani, Sir Mantingalin eh. Mayong buntag na itong tanan. Mayong buntag, mayong buntag. Good morning! Kinsa may atong pang-greeton ka. Sama yun. Madam Cindy Carol Gabas. June Jelly Jane Mary. Combinations of names manguni ha. Margie Morilla Damuag, Marlo Salibo Lodregito. Pasaylo kay kung sino nga apelido ha. Jolef Tablon, Benz Sumido Samonte Jr. Gisumpay mo ng Samonte ng JR. Melan Ville. How can I pronounce your name? Bong Carpio, Tatan Galbanyo, Ginita Panagiton, maayong buntag. Good morning!
very good ang atong vibes karon. Very high ang ato ang moral, and at the same time ang atong kanang spirits for today, because nindot kayo tong nahimong resulta kagahapon, no? Sa katapusang hugna sa ngalan na doy pagduso sa sertipiko di kandidatura. I don't know how, this is just my personal POV here. This is my personal interpretation of what actually happened. Siguro na-realize na sa mga katauhan nga kinibang kung sila ang mulid nato sa atong lungsod sa Clarin, or sa lungsod sa Clarin lang sa kanabang magmasinson tang tanan mo na siguro wala naiming parang kumusta tong mga pagpamahaw nga ha? Maayong bundag, maayong bundag. Again, sa 29 ka barangay sa itong lungsod sa Clarin, ha? Salamat kayo. Salamat kayo sa pagsuporta. Mo nang gibati, ginpuntingali itong natingali ito'y gusto mo parang ba? Diyon, uy, gabi kayong suporta sa 29 ka barangay, doy. Di na lang ko na yun. Pero mo lagi, salamat kayo, contribution pud ka na. Prangka pagka-istorya, contribution pud ka na, doy, sa mga taong kanabang kanihi ay no, di ko mo to, ako personally speaking, di ko mo to og kanabang walay gustong mo parang lagi na doy. Pero mo lagi na contribution po na ninyo, whoever you are, sir baka ka or ma'am baka ka, nga sa komunidad sa lungsod sa Clarin, nakita naman nato doy ang pag-asenso sa pagkakaroon sa leadership ni Mayor Jojo. Sa puhon-puhon, pagbaylo na nilang duha, Vice tapos Mayor Jojo, Mayor na si Vice Mayor Ging. Makita na to ang pagpadayon sa pag-asenso, and then it doesn't need actually someone nga mo-oppose niya ng maong bando tungod kay nagpadayon o magpadayon ang pag-asenso niya ng mga tawhana, pinaagi niya ng mga tawhana, so it doesn't need nga kuan. It doesn't need doy nga muparang ka whoever you are. Mo nang salamat kayo. Kaming tanan pod sa lungsod sa Clarin mapasalamaton po nimo. Ma'am Rufa Melo Sinodivilla, good morning Team Asenso, pinangga ka. Yes. Good morning. Good morning ha. Good morning nimo dra madam. Sir Junjeli Jane Mary Bitong, big shoutout sir sa akong classmate nga PNP, si Sir Lapinig. Good morning. Mao diay. Good morning ha. Good morning sir. Good morning. Maayong bundag sa tanan. At agipod ha, dili lang ang atong mga patimbaya, but atong mga balita, nasyonal, lokal, og atong kahimtang panahon for today. Og sugda nato sa uluhan niini mga pinangga. Uluhan sa atong mga nasyonal nga mga balita. COC filing formal nga gisarado. Another one from the national news, Senator Raffy Tulfo nasuta nga nakalapas ang mga motorboats nga nagbiyahe sa Binangonan Port. Another one from the national news, Kanhi PNP Chief Acorda gipasabot ang mga hulagway uban sa pipila ka pogo personalities. Sa katapusan tag national news pagaon taon-taon mga sirs, mga mams, BFAR dili mulunga bisan pa sa pagpamomba sa water cannons sa Chinese vessels sa usa ka mga barko niini sa Baho di Masinloc. Kana og uban pang mga balita, human lamang niining pipila pud usab ka mga video clips. Maayong buntag Clarin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, magkakasama mo sa
ating bayan. Bungot ka sa ganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. So kini usa ka gayunon kadili kita to may mong pakyason or atong palabyon. Atong tutukan. Doon na kani siya ay tinguha, no? Nga para makahatag o mga libre, katong iyong libre nga mga serbisyo. Hindi nato ni palabyon. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo nito sa mua, kami na ni sa inyo, ha? So atong i-avail kaning atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato, no? Tungod kay ang lokal na pang-gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong ayuhan mo ni priority sa atong pang-gobyerno. Pero ako kibalo sa plano sa Ginoo. Kay balo man ko actually ako sa Ginoo nga Lord. Kay balo man ka sa akong kapasidad pero I know nga ikaw ng plano what is best for us. So busay mo plano sa ako, that will be done. Karon kay mayor magid ang iyang Wow. ning pamalandungan. So manikamot lang ko kung ligan sa itong katawan sa Ginoo na manikamot ko nga unsay mga responsibilidad na gitahas isip nga municipal mayor ako nang paningkamutan nga perform na ko akong duties with integrity and dignity. Wala na'y luna ning mga ingana nga mga kalalakihan nga magdagmal sa mga kababaihan. Mao ni itong advokasya karon. Dili nato ni ma-achieve usa ka pitik lamang kundi kini sa panaghiusa nato tanan. We can achieve sa panaghiusa ilabi na sa mga barangay officials, ilabi na karon nga naa mo. Ang ato mga teachers nga naa karon dako kay mo role. Pilit Tunisia, tiyaw-tiyaw. So, karon usap, tinisag na rin, pausap ang klaring batok, droga, o CBD. Naatakaroon for action ticket. Para ato naming i-declare ang atong lungsod na kita ini sa lungsod sa Clarin, pinaagi ni Kapitan. So, busa isip inyo mga mayor, hindi lang siguro na po ang enforcement na taas kayo sa mga kapitan. Ako, hangyo ito ninyo. Tutuokan yun nato ang droga din sa lungsod sa Clarin. Kaya sumala pa ni Governor, di yun niya maangkon ang misamis occidental na magmalinawon kung naapagin nagpahuyod na droga din sa lungsod. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome dito sa Clarin. Ako si Desiree Gonzales. Ako ang representative from Oxfam. Na ako para mag-evaluate para sa SHE project or hindi itong ginatawag na Sexual Health and Empowerment Project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. Nag-recognize siya as champion, no? Isa gid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHE project o sa gender and development na mga aktibidades.
ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ang Pilipino, ginong sarili natin. Nagkawala na ugali. Sa iba sa atin ang Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago, natin ay gawing maaliwanag. Magandang bukas, subunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. O gawon mga kasenso, aniya karon ang atong nasyonal nga mga balita. COC filing formal nga gisirado. Sa umaabot nga 2025 elections ni Saka gadto sa 184. Usa ka gatos og 84 ang ihapsang ning file og Certificate of Candidacy kung COC sa pagkasenador kung itandi sa 176. Kung 176 di atong 2022 ug 153 kun 153 ni atong 2029 sumala sa pinakauling report sa Commission on Elections kon COMELEC. Lakip sa mga nagunang personalidad nga ni file kagahapon adlaw sila si Willie Revillame, kanhi Senador Francis Kiko Pangilinan, Attorney Vic Rodriguez, Sagi Party List Representative Dante Marcolita, Kingdom of Jesus Christ kun KOGC Founder Pastor Apollo Kibuloy, ug kanhi Deputy Speaker ug Valenzuela Representative Eric Martinez. Sa mga party list, may kunhod ang gidaghanon sa mga grupo nga musalmot sa 2025 elections. Nga ni tala og 190 lamang kun 190 nga mi file sa ilang COC. Masubos kini kung itandi sa 270 kun 270 nga mga nisalmot niadtong 2022 apan mas taas o gamay sa 185 niadtong 2019. Pipila mga kaasenso sa mga prominenteng party list groups nga nakasumite mao ang TUCP, Arte, Probinsyano Ako, Magsasaka, Tutok Tuwin, ang Batang Quiapo. Kuyawa kay ning mga kuanay.
Og of course ang Asenso Pinoy ug daghan pang uban nga nagdala sa ilang tagsa-tagsa ka plataporma og advokasya. Sa pagkatapos sa filing day, si Comelec Chairman George Garcia, mga ka-Asenso, niingon nga nalipay siya sa proseso sa filing gikan sa Oktubre 1 hangtod Oktubre 8. Wala muhimo og press con ang Comelec tungod kay kapin sa 2 ka oras human sa gitakdang cut-off. Pipila pa ka mga kandidato ang giproseso sa Comelec. Human niini daghan pang aktibidad ang himuon sa Comelec sama sa screening sa mga ni-file sa kandidatura ug ang raffle sa numero sa party list balot nga himuon karong Oktubre 18. Sa lain pa nga national nga balita, Senador Raffy Tulfo nasuta nga nakalapas ang mga motorboats nga nagbiyahe sa Binangunan Port. Ang chairman sa Senate Committee on Public Services nga si Senador Raffy Tulfo nihimo og surprise visit or surprise inspection sa Binangunan Port sa Rizal niadtong Oktubre 7. Kay numduman nga usa ka bangkang di motor ang nalunod sa mong padala sa miaging tuig. Uy, miaging tuig pa nalunod pero ngano karon pa man ka surprise inspection. Diin 27 ka mga tao ang nakabsan sa ilang kinabuhi. Sa pag-inspeksyon ni Tulfo, mga ka-Asenso, nakita niya nga nagkalain-laing kalapasan sa pipila ka mga bangka sama sa substandard nga life vests nga ginama sa styrofoam lamang nga daling madugmok og bangka nga dunay buslot ug gitapakan lamang og tarpaulins. Namatigdan usab sa senador mga pinangga, mga ka-Asenso, nga sa iyang rotation nga wala magsulob og life vest ang mga pasahero sa usa ka bangka. Alang sa senador, nagpasabot lang kini nga dili istrikto nga ipatuman sa mga tripulante sa bangka ang pagsulob sa life vest kung mubiyahe sila taliwalas kadagatan. Kung hisgutan ang mga dokumento sa mga sakayan, lakip sa nakita mga pinangga sa magbabalaod mo ang dili managsama nga gidagganon sa mga pasahero sa gideklarar nga kapasidad sa mga sakayan ug ang nag-inusang ang insurance provider sa tanang mga sakayan sa maong pantalan. Matod ni Tulfo, muhimo siya og detalyadong report bahin sa iyang naobserbahan sa Binangunan Port pag sumite kini or nagsumite kini ngadto sa Department of Transportation kon DOTR. Plano usab mga pinangga niya nga rekomendar nga silutan ang mga personahe sa Philippine Coast Guard kon PCG, Marina o Philippine Ports Authority kon PBA nga nagpabaya o gitugutan ang maong mga kalapasan. Og sa lain pa nga nasyonal nga balita, kanhi PNP Chief Acorda gipasabot ang mga hulagway uban sa mga pipila ka pogo personalities. Kana gyud sir, ipasabot gyud sir. Giklaro ni kanhi PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ang iyang habig kalabot sa mga hulagway nga migawas kaniya uban sa mga pipila ka mga personalidad nga nambigit sa operasyon sa mga iligal nga pogo sa atong nasod. Matod ni Acorda, iyang nakita og naimamat si Tony Yang niadtong Disyembre 2020 dihang nahimo siyang Deputy Regional Director for Administration kon DRDA sa Police Regional Office 10 sa Cagayan de Oro City.
Siya miingon nga iyang naimamat siyang mga kaasenso sa daghang opisyal ug sosyal nga mga okasyon tungod kay siya usa ka miyembro sa lokal nga Filipino-Chinese Business Chamber of Commerce. Matud niya nga sunod nakita sa kanhi PNP chief siyang niadtong Nobyembre 2021 dihang gitudlo siya isip regional director sa Region 10. Gihatagan o gibugaton ni Acorda nga dili personal ang ilang mga tigom kundi profesional lamang. Bahin sa hulagway niya uban ni Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay, siya nagkanayon nga ang maong mga hulagway kuha ni adtong Mayo 6, 2023 kon miaging tuig o duha lang kasimana human siya gitudlo isip hepe sa PNP. Matud niya nga wala siya masayod kung kinsay iyang iapil sa courtesy call. Gitataw ni Acorda nga dili lang si Kalugay ang iyang bisita. Ang kanihepe sa nasudnong kapulusan nang hinaot nga kining maong katinawan makalimpyo sa iyang pangalan sa mga issue. Ambot lang gaha. Og sa katapusan ta nga nasyonal nga balita. BIFAR dili mulunga bisan pa sa pagpamumba sa water cannons sa Chinese vessel sa usa sa mga barko nini sa Baho di Masinloc. Wala maalarma ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BIFAR mga kaasenso sa nahitabong water bombing sa Chinese Coast Guard sa usa sa mga barko niini sa may Baho di Masinloc. Sa pamahayag sa BIFAR, ang maong insidente dili makapugong sa BIFAR sa pagpatuman sa ilang misyon sa pagpatrolya sa tanang maritime zones sa Pilipinas. Sa paghatag usab sa suporta sa mga mangingisda sa nga mga Pilipinos sa West Philippine Sea kung WPS subay sa mandato niini sa pagpatuman sa mga lagda sa mga regulasyon sa pagdumala o pagpanalipod sa mga kahinguhaan sa pangisda. Bisan sa delikado nga mga maniobra sa Chinese Coast Guard, ang duha ka barko sa BIFAR nakasupply og balik sa mga mangingisda nga mga Pinoy sa palibot sa may Baho di Masinloc. Ang duha ka multi-mission nga offshore vessels kon MMOV nagsupply usab sa kinatibuk-ang 7 ka mga mother boats og 16 ka gagmay nga mga fishing boats nga nagpadayon sa pagpangisda sa kadagatan. Gidayeg sa BIFAR ang profesionalismo sa mga personahe sa BIFAR nga maoy mo pahigayon or ni pahigayon ini nga mga misyon. Sa pagbalik mga pinangga at tangi ang atong balita sa kaimtang panahon. But standby kay napatay dugang usab ka mga pahinumdom. Maayong buntag, Clarin.
May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old. Sa TCGC sir, sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalyon, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Laran Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako dahil si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Karen Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang, and kanang naami 5 kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela. In high school and college, it's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Diri sa mga lisod medyo kayo, walay mga wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo gina gyud. As college students, murag lisod jud kay nang walay kwarta sa eskwelahan gyud. Mga baryonon mo gud. Kana laging paghatag gyud sila sa cash assistance, mo ginay dako kay tabang sa kuha gyud. Para makakuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela, ma-continue ba? Ma-continue gyud, no? Ang naka-motivate nako nga mo-apply ka ning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayod tay mahuman o malampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan, pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa ato para magpadayon ng akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon nagnaa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mig panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako-exam nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, Purok 5. Then akong papa kay lagi siya stable nga job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa, basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa, then akong mama pod sahay man kuan pod trabaho pod og ginagmay tabang sa balay, pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate jud nako unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay para makatabang di lang kay sa simbahan din sa mo po sa ato akong kuan lugar nga dinita ingon nga mahimo kitang pabigat pasaway okay. Igo ra gid ang mga allowance pa. Ay dili gid igo gali say kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance sa ang wala pang ka-enter og kuan One Family One Professional. Igo ra gyud sugod dito sa crossing, padulong pod sa terminal dito sa Tangub, wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan. So ay kun yun na nako yun kuan pod sa Riverside say kana kape na kayo din tubig ray paway sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa tulo sa sa kadlaw din. So dako yun kayo nag-impact ni nga programa kay labi na nga isa ka college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela, napakay bayro nun nga hunahunaon, isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon, unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Ascenso Administration ug
unta ang ilang tabang syempre ato puruntang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ingnaning opportunity and i-grab nimo siya, of course kanang magkuan ka kanang study more, focus jud ka sa imong study para kanang ang kani nga scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan na oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi mohatag nato og kuan 5,000 a month at tapong itana then uban mo gud sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir. Wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort. Unang-una sa tanan damong salamat sa Ginoo nga nasa mga tao nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kami mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa among action man diri sa lungsod sa Clarin Mayor Jojo Roa o kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos. Yes, as atong Vice Mayor o kauban sa iyang mga konsehales. Akong dako pasalamat kay isa ako sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan pasalamat jud kang Governor Henry S. Waminal kay mao gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat po ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante sa kadaghang college student, isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat po ko kang Mayor Jojo Roano at og kang Vice Mayor Riza sa Waminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat niko og sa Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Akong dakong pagpasalamat pud no sa atong Action Man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos. O ganiya karon mga pinangga, mga kasenso, ang balita sa kahimtang panahon.
Matod ka nato sa Asenso Pinoy Party List. And of course, ang suki na mo nga tailoring diri sa Action TV ha. Ang Eugene Tailoring mo na tigtahi sa mga kuandoy. Mo na tigtahi sa mo ang uniform diri. Nindot og kwinta, nindot og kalidad sa uniforms na mo diri nya very justified usab ang presyo. Magbag-o kasi mong uniform, magpaprinta ka, Eugene Tailoring na. Nalangya po ng bagyo ha, pero so far as our info is concerned, ang maong bagyo na pagyapon gawa sa PAR. Pero naglibog ko gamay nganong ang cluster of clouds dire sa wind map sa tong Pag-asa. Tama sa sulod sa PAR oh. Diba? Pero wala pa man hinganli og local name ang maong bagyo doy. Ang tropical depression matod pa as of alas 3 kaganihang kadlawon na pa sa may 2,755 akong sulayag English gamay. 2,775 kilometers sa may Subangan, amihan ng Subangan sa extreme northern Luzon. So, let me correct myself. Nani diri dapita, dili makita sa wind map, no? Sa ha? Na diri dapita ang mong bagyo doy, wala dili ni mao. Kani bitaw dili na siya mao. Cluster of cloud lang gina siya. Samtang ang maong kuan northeast man of extreme northern Luzon. So na diri dapita. Layo kaayo nga gani na diri dapita, layo kayo nga gani di na makita sa tong wind map sama sa tuang makita sa tong monitor screen. Di na to makita ang sirkulasyon. So inguna na kalayo ang maong bagyo. So ay kabalaka taliwala sa bagyo na siyang daan na pasasagawa sa PAR, more or less di na siya kaabot sa tuang nasud sa Pilipinas. Lahi ang track ni ana. Ang maong bagyo ato lang gyapong i-detail ha. 55 kilometros sa matag oras ang iyang tuyok samtang ang iyang pwersa nasa 70 kilometros sa matag oras. 15 kilometros sa matag oras ang iyang lakaw padulong diri dapita pa northeastward, padulong diri somewhere in Japan, diri dapita Korea, somewhere diri dapita. Pero ang magpaulan somewhere in pinakaamihanan nga Luzon, gani ato makita diri na cluster of clouds diri, mao ang ginatawag northeasterly surface wind flow. Tungod kay hapit na doy magting amihan matud pa sa Pag-asa. Ang lungsod sa Clarin, init sa buntag, pagkahapon, timpong alauna na ay mga pagpanalugdog, mga pagpangilat. Kung dili manggaling sa kinatibok ang lungsod, but of course sa mga portions sa atong lungsod, hilabi na sa may bukirang bahin. Pag alas 4, maoy dako ang potensyal nga nay pagpanalugdog, pagpangilat ha. Mubalik og pakita ang kaanindot sa kalangitan mga alas 11 nas gabi. Mao kana mga pinangga ang update sa ato ang weather for the rest of the day. Hatod ka na to sa Asenso Pinoy Party List. And of course, sa Eugene Tailoring, Purok 1, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Sa pagbalik, atong mga lokal nga mga balita. But of course, ato sa ding lantawon, maayong buntag, Clarin. Our Provincial Governor, Governor Henry Sevilla Baminar. O nasayod na mo nga ang inyong gobernador kung maoy musulti, maoy musaad ang saad pagabuhaton. Muna ang atong liderato sa Team Asenso with our action man Jojo, no? Nga tungod niya na dili na nato paabton og sunod tuig karong tuiga atong i-rehab ang maong semento. Unahon nako paghisgot, pagpadayag ang akong kalipay karong adlaw. Ako karong makita, maobserbahan, maibalwit
o mahatagan og aksyon ang kakulangan sa atong eskwelahan. Mangutanag ko ninyo karon mga anak, gusto ba ninyo nga magkaroon og standard uniform? Kamong tanan karon akong tagaan patahian og standard uniform. O pili lang uniforme sa inyong sinina o karsones sa mga lalaki. Apil o inyong bagong mga sapatos. So ang gasto sa inyong uniforme o sapatos mao si Mayor Indy Waminal sa Osamis. Si Congressman Sanso Waminal sa atong segundo distrito. Ang inyong amahan si Governor Henry Waminal. Apel pamuto nako si Vice Mayor Jingling Waminal. Amo ning personal nga pondo to reflect nga kamo mga alagang Waminal. Unong katuig 6 years ago, this institution was born. Dili out of dream. Dili usa ka damgo. Kundili usa ka aspiration sa inyong amahan, sa inyong silingan nga taga-kanibungan dako o Clarinyo nga ang mga kabataan nato dire sa area sa Clarin could be nurtured, where potential could be realized, and where futures ang ugma mahulma. The future could be shaped. Atong gi-envision grounded on the belief sa usa ka pagtuo nga ang edukasyon is not just about imparting knowledge but about inspiring greatness. Osborn ko greatness. Ang mga kalampusan sa atong gisaulog karon dili lang resulta sa paglabay sa panahon, kundi sa kakugi, vision o pagsalig sa tanan nga minambigit sa paghimo niini nga eskwelahan kung unsa kini karon. Og labaw sa tanan, gumikan sa pagpaningkamot sa atong halantong Governor Attorney Henry Sevilla Waminal. Ang iyang administrasyon itagaan niya og dakong importansya ang sektor sa edukasyon nga magkamot nato ning kalampusan karon. I would like to express my immense gratitude to our working governor, my beloved brother, Governor Henry, for being instrumental in making Pilina Sevilla Waminal High School the reality. I cannot believe that it's been 6 years since the high school name in honor of my mother has been founded. And with the continued support of our working governor, Henry Waminal, and yours truly as Clarin's Vice Mayor, in our professional capacity as public servants, in our personal capacity, isip mga anak ni Pilina. Kining adlaw karon para nako, para nato, morning adlaw, selebrasyon para sa gugma. Every 100 years kuno dunay maabot nga usa ka tawo nga kung sa Binisaya pa gitawagan nila manulunda mo nang musulbad, mo liberate ka nato
kana 100 years ago si Dr. Jose Rizal mao na siya niabot. Ug para kanako sa akong opinion karon para sa Misamis Occidental, kini mo na atong Gobernador Henry S. Waminal. Balik to, o ganiya na karon ang atong lokal nga balita. Diri sa taas sa atong lungsod sa Clarin, ha? Mga adlaw sa pagduso sa COC para sa umabot nga piniliay natapos na. VM Ging, walay kaatbang. Sa ato again, lungsod sa Clarin, Misamis Occidental, natapos na ang pipila ka mga adlaw nga gihatag sa Commission on Elections kun COMELEC sa tibuok Pilipinas agon sa pagduso sa mga gustong magpapili sa sunod tuig nga sa bugnong lugay nun alang sa 2025 midterm elections. Samtang sa atong lungsod sa Clarin, dahimo kining malinaw tungod kay nikabat lamang sa 14 kon 14 ka mga individuales ang niduso sa ilang mga sertipikado di kandidatura kung COCs alang sa managlahi nga mga posisyon. Kinidiin pipila kanila gusto musulay sa pagpasubli ug uban kanila nagbansili og mga pwesto sama kang Action Man Mayor Jojo Dosagawa nga puhon magpapili sa pagka-vice alkalde o kang ate ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de los Santos nga musulay sa pagpapili sa pagka-alkalde nining lungsod. Sa pagkatapos sa gitak ng petsa ug oras, alas 5 kagahapon adlaw, October 8, sa kahaponon walay niduso sa COC para sa pagka-alkalde. Busa nahulog nga walay kaatbang puhon sa piniliay ang ate ng bayan Vice Mayor Ging. Kung nainunuman inila ang kasamtangan nga ginatawag ta nga Waminal administration nila ni Mayor Jojo Dosagawa o Vice Mayor Ging Waminal de los Santos nga God-centered nga administrasyon. Ang administrasyon nga ni sanong sa mayong liderato ni Moser Working Governor Attorney Henry Civilo Waminal o sa representasyon ni 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Waminal. Samtang sa igsuuntang dakbayan ang dakbayan sa Ozamis, Mayor Attorney Indy Waminal ni paklaro pinagi sa usa ka Facebook post, usa ka press release nganong wala siya nagpapili pag-usab sa pagkalkalde. Gani ato ang tabangan nigbasa doy ha, ato lang pinaagi komentaryo ang maong balita. Sabi ni saya nga bersyon ini, human sa masusi nga konsultasyon na uban sa akong pamilya ug sa among political party, ang Asenso Pinoy, nakadesisyon ako nga dili na magpapili pag-usab ingon nga mayong sa Ozamis City. Samtang daghan ang ang angay himuon aron makabot sa dakbayan ang kinatibuk-an niini nga potensyal. Ano na pa'y lain nga mga paagi nga makatabang ako sa pagkabot niini. Dili kini sayon nga desisyon apan masaligon ako nga ang dakbayan anaa sa maayong mga kamot. Ang Asenso Ozamis City Council matod pa na magpabilin nga intact uban sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Bebineri. Kasamtangan ang atong takos nga city administrator, maong usab ang city administrator sa panahon ni Kong Ando, mo ang mausab ang akong magtutudlo og sa dili magdugay manununod Attorney Sam Norman G. Fuentes ang andam na nga muservisyo ingon nga city mayor.
nanawagan ako sa tanang mga Uzamisons nga sa pagkayusa o pagsuporta kanila samtang ipadayon nila ang pagpanguna kanato sa pagserbisyo kanunay sa asenso or kanunay asenso Uzamis. Makasalig kamo nga padayon ako nga muhimo sa akong trabaho hangtod sa katapusan sa akong termino ug sa umaabot pa nato nga mga pagpaningkamot. Until then, padayon asenso Uzamis. O gani kagahapong adlaw mga pinangga sama sa atong madumduman ano na kitay live feed no nga si City Administrator sa Uzamis Attorney Sam Norman Fuentes mao gayud ang niduso sa sertipiko de kandidatura alang sa pagka-alkalde. Good morning, Clarin. Matod pa ni Emma Jimenez Menke. Good morning. Good morning ni Mudra M. Atong mga patibaya sa mga naglantaw, doy. Ato ning lantaon. Emma Menke, Janjan Paglinawan, Cindy Carol Gamas, Alan Arquisa La Bastilla, Andre Dantes, Norse Lianda Mante. Mukhang iyan yung gibali ang apelido ba? Rem Ascona Fuentes, Cruz de Gemini, Maria Roberta Fraser, Dexter Lacre, Ring Gige, Lower Kepler, kuya, wag galandoy. Angel Sevilla Mantebaco, John Jen Mary Bitong. Ako maglisod yung basa ninyo mga ngalan sa Facebook pa. John Ray Butalid, Prince Lo Panagiton, Mark Anthony Pacto, Rislin Salumson, Rufa Melo Sinodevilla, Margie Morilia Damuag, Marlo Salibo Lodrigito. Ako natinaw na taning akong pananaw. O lisod jo kay basaw ning inyong mga apelido pasaylua. Jolev Tablon, Benz Sumino Samonte Jr. Ayun. Milan Villa. Bong Carpio, Tatan Galbanyo, Edita Panagiton. Kinsa pa ni John Ray Butalid. Mayong buntag usab kang Poblasyon 1 Barangay Chairman Brother Susep Montesa ha? Naghatag og mga orange nga mga hearts ining page ni Vice Mayor Ging Dongkoy Cales. Good morning. Ang kuanta tinahod na nga piskal dira sa Holy Child Parish atong lungsod. Eden Roma de la Rosa, Josephine Habonete Manligues. Again, Poblasyon 1 Chairman Susep Montesa, Elvin Stoica, John Ray Butalid again, and Barangay Councilor Salapasan, Gerald Borlat. Bayong buntag. Good morning! So moto, ang to na lang na puno niya ha. Oy, nga naman ni ha. Time sa okay. Wow, tata naglag lang ang computer speaker. Unyang hapon doy atong palawman ng mga ganap-ganap these past few days. Sa atong programang lungsod sa Clarin karon. But for now, I wanna say bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Hashtag Asenso Clarin. Hashtag Asenso Segundo Distrito. Hashtag Asenso Misamis Occidental. Kanuna itong natong dumdumon sa Clarin. Pinangga ka as always. Bye-bye! Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV.
pinangga ka.